Hi guys! Welcome back to my channel. May nag-comment sa aking video na mahirap daw ba ang trabaho dito sa Hong Kong? Ang sagot ko ay hindi. Base sa aking sitwasyon. Kasi ako dito guys, masasabi kong hindi ako hirap sa trabaho dahil hindi ako nagluluto. Nagluluto ako paminsan-minsan. Pero most of the time, yung amo ko yung nagluluto. And then, hindi ako dito nagpaplansya. Hindi rin ako nagpapalingki. Nagpapalingki ako, pero napakadalang din. Kasi yung amo ko walang trabaho, napaka hands-on niya sa mga bagay-bagay. So, kumbaga, alalay niya lang ako. And masasabi kong mas pagod ako nung nasa Singapore ako. Ngayong nandito ako sa Hong Kong, chill-chill lang. Hindi kagaya nung iba na sinasabi nila na sobrang hirap dito sa Hong Kong. So, ang masasabi ko lang guys ay depende sa amo. Depende sa amo na matapatan mo kung yung amo mo ay maselan and kung yung amo mo ay may trabaho. So, of course, lahat ng gawaing bahay ay nasa sayo. Masasabi kong hindi ako hirap sa trabaho dito sa Hong Kong kasi tulad nga ng sabi ko, hindi ako nagluluto, hindi sumasakit yung ulo ko kung ano ba yung lulutuin, kung ano ba yung ipapakain sa kanila. And then, hindi kagaya nung nasa Singapore kasi ako guys, sumasakit ang ulo ko kung ano yung ihahain ko sa kanila kasi ipinaubaya na sa akin ng amo kung ano yung lulutuin ko, kung ano yung bibilihin ko sa palengke. Ayan, so sobrang stress sa Singapore. And dito sa amo ko ngayon is hindi naman ako masyadong stress kung ano yung ipapakain sa kanila dahil nga yung amo ko yung nagluluto. Hindi ako hirap sa trabaho dito sa Hong Kong dahil hindi ako nagka-car wash. Ayan. So, hindi talaga ako marunong mag-car wash sa totoo lang. Kasi yung 6 years ko sa Singapore, hindi ako doon nagka-car wash. Kaya wala akong kaalam-alam sa car wash. Kaya nung mag-apply ako dito sa Hong Kong, buti na lang walang nakalagay sa aking job order na kailangan ko mag-car wash. Ayan, so nag-garden ako dito. Yung nakalagay sa aking job order nung nasa Pilipinas pa ako, may gardening daw. So inisip ko, sobrang laki ng garden nila. Yung tipong as in garden talaga. Nung dumating ako dito, Diyos ko po, 4 na pirasong paso. Yun lang ang didiligin ko araw-araw. So 4 na pirasong paso, yun na pala yung gardening ko. So naisip ko, hala, hindi ako marunong mag-gardening kasi nga sa Singapore, walang garden, walang halahalaman doon. So, ang sabi, meron daw gardening. So, ang expected ko, may lupa talaga na maggagamas ka doon, magdudukal-dukal ka doon. Masasabi ko na hindi ako hirap dito sa Hong Kong dahil hindi ako naglilinis ng dingding. Hindi ko naranasang, kasi nung nasa Singapore ako, kapag darating yung Chinese New Year, lahat nakasulok-sulukan ng bahay ay lilinisin mo mula sa kisame, sa dingding, at sa mga pailog, sa mga kanal, ganun. Kasi yung bawat bahay sa Singapore, meron siyang parang mga kanal-kanal. Pero yung kanal naman na hindi kagaya sa atin na sobrang dumi. Basta mula sa kesame, dingding, sahig, kukut-kutin mo yun hanggang kasulok-sulukan. And then dito naman sa amo ko ngayon dito sa Hong Kong, hindi ako nag-general cleaning or deep clean nung darating yung Chinese New Year. Sabi ko na hindi ako hirap dito sa Hong Kong kasi nga tulad ng sabi ko, hindi ako namamalengke, hindi sumasakit yung ulo ko kapag nag-short sa budget. Hindi kagaya nung nasa Singapore ako na kapag nagpapalengke ako, minsan nagkakamali ako or nakakalimutan ko kung magkano ba yung nabili ko and minsan kasi hindi nagbibigay ng resibo, minsan sumasakit yung ulo ko, magkano nga ba yung gulay na nabili ko? Or magkano nga ba yung rekado na nabili ko? So, minsan, short dinadagdagan ko or inaabunuhan ko. And dito nga, hindi ko nararanasang ma-stress sa pagpapalingke dahil nga hindi ako nagpapalingke kasi nga hands-on yung aking amo, which is good or bad. Tapos yun, kahit yung bata ang alaga ko, 2 bata ang alaga ko actually, hindi ko masasabing nahihirapan ako kasi nga sa pagpapakain ng bata, sa pagpapatulog ng bata, sa pagsisipilyo ng bata ay hindi ako ang gumagawa nun. Kasi nga yung mama nila yung gumagawa nun. Ang tanging ginagawa ko lang dun sa mga bata is pinapaliguan sila and then binibihisan and then inihahanda pagpasok sa school, yung bibihisan sila ng uniform nila, ihahanda ko yung kanilang bag, yung kanilang uniform, yung kanilang baon sa school, pero most of the time, yung amo ko pa rin yung nagpe-prepare ng breakfast dun sa mga bata. Kasi nga, hanga nga ako dun sa amo ko kasi sobrang hands-on niya sa mga bata. Dun sa nagtanong sa akin kung mahirap ba ang trabaho dito sa Hong Kong, ang isasabihin ko sa iyo ganito, yung ibang domestic helper na katulad ko dito, kunwari ang alaga niya bata. So magkakaiba kami kasi ng sitwasyon. Yung ibang kagaya ko dito ng alagang bata,
Sinasamahan nila sa mga activity yung mga bata nila. Kasi ang mga bata dito guys, sobrang dami ng activity nila kung saan saan kayo makakarating. Halos wala ka ng time sa bahay. And then, kahit na sobrang busy mo sa labas sa mga activity ng mga bata, pagdating dito sa bahay, magtatrabaho ka pa, magluluto ka pa, mag-aasikaso ka pa ng mga kung ano-ano. So, napaka-hectic ng schedule nila. So, yun lang yung masasabi ko. And siguro napakaswerte ko lang sa amo ko ngayon dahil nga yung amo ko is hands-on. Kahit maraming activity yung mga alaga ko, siya yung sumasama. Siya yung, feeling ko nga, mas pagod yung amo ko kaysa sa akin kasi more on housework lang ako. Tapos siya talaga yung nag-aasikaso sa mga bata, especially nga doon sa mga activity. Siguro ang masasabi ko lang na nahihirapan ako dito is sa pag-aasikaso ng mga bata. Kasi syempre minsan yung mga bata sobrang mga maldita, ganyan, sobrang siselan. So expected na natin yan sa mga mayayaman tao na yung kanilang mga anak ay spoiled brat. Doon ako nahihirapan sa pag-handle ng kanilang behavior. Ayan, pero so far so good na kakaya ko naman and then yun, basta mahabang pasensya lang ang kailangan natin and determinasyon para sa ating mga pangarap. Isa pa na masasabi kong hindi ako hirap dito sa Hong Kong kasi yung alaga ko ay hindi ko kasama sa kwarto kapag natutulog. Hindi kagaya nung nasa Singapore ako, kasama ko sa kwarto yung alaga ko na matanda. So nahihirapan ako doon kapag gabi kasi minsan naiistorbo talaga yung tulog ko kasi alam nyo na kapag matanda ang alaga nyo, ang matanda ay gising sa gabi at tulog sa araw. Isa ka sa pinakaswerte kapag meron kang sariling kwarto dito sa Hong Kong kasi kalimitan dito sa Hong Kong halos lahat is maliliit yung bahay. And then masasabi ko na hindi mahirap ang trabaho dito sa Hong Kong kasi nga sobrang liliit lang ng bahay dito and madali lang silang linisin. Pero pa rin ha, nakadepende pa rin yan sa amo mo kasi merong mga amo na kahit sobrang liit ng bahay is walang tigil yung trabaho mo kasi merong amo na masilan. Ayaw nila na makikita kanila na wala kang ginagawa kahit tapos mo na yung trabaho mo. Kung tutuusin guys, yung trabaho dito sa Hong Kong, linisin ang buong bahay, kaya mo siya ng hanggang tanghali. Pero dahil nga merong mga amo na mahisilan, hindi mo siya magagawa ng hanggang tanghali. Siyempre, paabutin mo siya ng hapon. Para na naman hindi nakakahiya na magpaupo-upo ka or wala ka nang ginagawa. Sa iba, okay lang na ganun. Pero may mga amo talaga na hindi po pwede yung ganun. At saka dito guys sa Hong Kong, maraming mata dito. Maraming mata. Ibig sabihin na maraming camera. So, alam nila yung bawat kilos mo. Kung nagawa mo ba yung mga gawaing bahay, alam nila yan. Sa loob at labas ng bahay may camera. Okay?